Okay, dahil Holy Thursday tayo ngayon at special episode, taro yung gagamitin natin. Magtanong tayo dito, ano ba yung mga factors na pwede nating pag-ingatan, iwasan, no? Pag-isipan, pagnilay-nilayan. Kasi may mga ganun di ba? Lumabas. Una, katotohanan. At pangalawa, isolation, Diyos ko. And pangatlo, yung mga future and new beginnings. Okay, napakaganda. Pero yung simula kasi hindi siya maganda. Kasi tanggapin mo yung katotohanan, no? Kung bakit ka nagkakaroon ng mga problema, nagigipit ka sa pera, naiipit ka sa relasyon na pinasukan mo, pero pinagsisihan mo. May mga ganun tao. Hindi naman lahat ng relasyon ay pagsisisihan mo. Kasi merong mga relasyon na magpapasalamat ka dahil naging bahagi sila ng buhay mo. Kasi merong mga relasyon na yun yung naging gateway para umunlad ka sa buhay mo, matuto ka, makabangon ka, ano pa ba. Ito yung panahon na matatanggap mo, no? Na darating talaga yung healing process na kaya mo nang tanggapin, na wala na siya sa buhay mo, kaya mo nang mag-move on, magtrabaho sa sarili mo, kaya mo nang i-secure, no? At maging rational sa buhay mo na huwag ka nang maging pa-victim. Kasi isolation sometimes restricting yourself to other people, na pakiramdam mo hopeless ka, powerless ka, ang daming crisis sa buhay mo, yung parang napaparalyze lahat ng plano mo, hindi natutupad. So, wala normal kasi sa Pinoy, kahit nga sa ibang lahi, sa suicide na talaga sila, di ba? Pero dito, no, gamitin mo yung mabuting kalooban, maghugot ka ng napakagandang source of inspiration, na i-detach mo yung sarili mo doon sa mga pagkakamali, sa mga kasinungalingan, and then, kailangan mo mag-stick doon sa truth. Kasi, hindi ka magiging masaya. Halimbawa, sa isang relasyon, nagsasama kayo para sa mga anak nyo, pero alam nyo na bawat kilos pinagdududahan, bawat galaw, kanya-kanya kayo ng pagbabantayan. Di ba? Ang pangit nun, hindi talaga maganda. So, pumili ka, no? Manatili sa isang toxic na relasyon, or maging single ka or single parent ka, pero andoon yung peace of mind mo, andoon yung wala ka nang iniisip na iba, kundi sarili mo na at saka yung anak mo na lang. Kesa naman magkaroon ka talaga ng kasama sa buhay mo na imbis na tulungan kang gumaan ang lahat, lalo siyang naging pabigat sa'yo. And then kung alam mo na yung mahal mo ay nakagawa ng kasalanan, tanggapin mo ang katotohanan. Kasi ang hirap nun, yung nagbubulag-bulagan ka, na mabait siya, nagbubulag-bulagan ka, na wala siyang kasalanan, at nagbubulag-bulagan ka na paulit-ulit kanyang niluloko, inuuto, no? Kasi merong mga asawa or wife na umaabuso sa husband nila kasi alam nilang mahal sila ng husband nila. Likewise sa lalaki, inaabuso yung wife nila kasi alam nila na head to toe yung ano ng asawa nila. So, both sides, both gender, dapat matuto kayo na hindi lahat ng ikinasal ay forever. Hindi rin lahat ng nagmamahalan may forever. Kasi kapag hindi talaga kayo nakatadhana sa bawat isa, wala talaga yan. At magkakaroon talaga kayo ng new beginning. And this is a new relationship, new romance, love, happiness. Sa gustong mabuntis, sa gustong magkaroon ng pamilya, ito yon. So, ibig sabihin, kung ma-manage ninyo ang buhay ninyo ngayon, paglagpas ng Semana Santa, marami kayong blessings. Pero, kapag hindi nyo kayang i-manage yan at hindi nyo nakuha ang tamang timpla,
kamalasan ang mangyayari during sa Holy Week and after sa Holy Week. So, kung gusto nyong malaman kung ano yung sitwasyon na mangyayari sa buhay-buhay ninyo, sorry, may ubo ako, pwede kayong magpabook ng full private reading. Message lang po kayo. And then, sa gustong magpa-ritual, message lang din po kayo. Lalong-lalo na sa natatakot ibarang, natatakot kulam, sumpa, gayumahin, etc. Yun na yun. Maraming salamat. Proceed ho tayo sa English episode right after this. Good morning.